my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Everyone knows You as a man of honor, and I am glad to know You simply as a friend. You've always taken time to be my brother, and I'll be standing by You in the end. But I will never put You on a pedestal. I thank the Lord for everything You do, and I'll be there to pray for You and for the ones You love. I believe that He will finish all He started in you.
Ayan, God first morning po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umaga nito. Ang oras ay 4:41. Ngunit narito tayo nakaabang praise the Lord po mga kapatid. At patuloy tayong, ngayon ay linggo, no? Linggo. Usually pag linggo, nakikita ko yan, hindi, ang mga tao, lalo sa dito sa atin, hindi maagang gumising yung iba. Ewan ko ba, masarap siguro matulog pag linggo, no? Siguro yung pagod sa buong linggo, ay binabawi pag linggo kasi yung family day, no? Kung church day yung Sabat, family day naman yung linggo. Ayun, ganyan po tayo. Pero anyway, makakapanood naman sila ng medyo late ng kaunti. Let them rest. Pero sa mga gising na, mas maganda unahin natin ang Panginoon. Sama-sama po tayo unahin ang Panginoon na po. Ayan, wait lang natin, kukonek tayo sa main. Ayan, sige. Church is called the Plan of Systematic Benevolence. So, yan ho ay terminology na naging bahagi na ng ating church from its foundation. Actually, in fact, yan ay unang nasambit ni James White. Systematic benevolence, a God-ordained plan to sustain the gospel work and the proclamation of the three angels' messages. And this is a plan founded in God's word and was revealed prophetically to the Seventh-day Adventist Church. Ito ho ang pagpapanukala na masustain ang ating gawain, hindi lamang ho sa lokal, ito ho yung binabanggit ng ating presidente, kundi sa pangkalahatan, pangbuong daigdig. We give locally, but the effect is globally. Yan. So, ito ho ay pinanukala na ng Panginoon. Matagal na bago pa ho ma-develop o mabuo or ma-organize ang atin pong iglesia. Seventh-day Adventists, sabi ho sa Encyclopedia of Seventh-day Adventists, Seventh-day Adventists early on experienced the need for financial support of those working in gospel ministry. Prior to the formal organization of the church, which was 1863, when we were formally organized, bago pa tayo ma-organisa, they developed a plan of systematic giving. And after more than 1.5 decades, they eventually adopted the biblical tithing plan of Malachi 3 that aided in the dissemination of the Adventist messages of all parts of the world. Dahil we believe, mga kapatid, as a church, in the present truth, ibig sabihin, and progressive revelation, ang Panginoon ay pinahihintulutan tayo lumago bilang iglesia. Nung ma-establish ho, mga kapatid, yung systematic benevolence, hindi pa ho kabahagi yung tithing system. So, hindi pa clear. Ang idea ay masustain yung atin pong gawain ng pangangaral. Bakit? Ito ho ay maiksing history. So I'll take you down the memory lane, o yung ating church history ng panubandali. Iksi lang. Dalawang personalidad na maaaring malimit nyo mabasa sa ating mga history books, Adventist history book. Si J.N. Loughborough and J.N. Andrews. Parehong J.N. Parang hindi lang yata ng pangalan nun. Pare-pareho lang. Pareho hong John yan. John, iba lang yung middle name. John Norton Loughborough and John Nevin Andrews. Yan. Ito ho yung mga pamilyar kasi they were part of the pioneering group ng ating church, mga kapatid. And they were both evangelists. Sila ho yung nangaral in the Midwest United States. Sila ho ay ginamit ng Panginoon. May pangaral ang mensahe ng tatlong anghel. Kasama na atin ho mga ibang pioneers ay ginamit ho sila ng Panginoon. However, ang mga manggagawa po ng kapanahunan noon ay wala pong tinatanggap na regular na sweldo. Sila ho ay ang kanilang estado ay bivocational. Ibig sabihin, samantalang meron silang tinatanggap na kakaunti dahil wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo organisado na iglesia,
Pero meron na hong mga iglesia na nabubuo, na pulutong. And the church was yung unang iglesia, yung unang bahagi ng ating church, the Seventh-day Adventists. They call themselves Sabbatarian Adventists. Nung hindi pa tayo organized na Seventh-day Adventist Church. Sila ho ay against organization. Ayaw nila na magkaroon ng formal structure. Why? Kasi they believe, kanilang pinaniniwalaan na pagka tayo nag-organisa, mas lalo tayong mapipigilan. Baka hindi natin mapangaral ang mensahe ng tatlong anghel at mapabilis ang pagtapos ng gawain. Baka tayo ay pigilan. Well, there's a blessing. And at the same time, there's a challenge, mga kapatid, in having an organization. Yung aking mga kamanggagawa, nandito, alam ko ninyo ang realidad. But then, ang Panginoon ay nagbigay ho na ang vision sa ating propetisa na kailangan ho ang organization. Hindi para tayo ay pigilan, kundi para pasulungin ang atin hong gawain, ang gawain ng Panginoong Diyos. So, ang dalawang lalaking ito, sa kanilang kabataan ay nagtalaga ng kanilang mga buhay full-time. Pero at the same time, meron ho silang mga ginagawa para ma-sustain yung kanilang ministry. They were involved in different livelihood, karpintero, mga titinda sila na kung ano-ano para lang magpatuloy ang kanilang pamumuhay samantalang nangangaral. Ngunit sila ho ay humarap sa realidad. Ibig sabihin, nahirapan ho sila sa kanilang buhay. May isang pagkakataon na ang dalawang ito, I think in between 1854 to 1857, ay sila ho'y nag-quit. Alam ho ninyo, I think this is a reminder for us. Ang gawain ay nasa atin pong balikat. At may mga pagkakataon na haharap tayo sa hamon. Ang kaaway ay naggawa ng kaparaanan para tayo ho ay ma-discourage. Minsan, gagamitin niya yung ating hong mga pangangailangan para lang ma-delay o kaya ay mapigilan yung paglawak ng gawain. Mga kapatid, ito ho'y naranasan na ng ating hong mga pioneers. At I hope ito hong ating pag-review ng ating hong history kasi ito yung ating pag-aaralan ho natin ito as we go along sa Councils on Stewardship and as we study the Spirit of Prophecy ay mapapakita sa atin at mapapaunawa sa atin ang mga sakripisyong kanilang ginawa. And so, particularly si John Norton Loughborough, an Adventist pioneering evangelist, while working for the church, they were traveling pastors and they only received little monetary compensation for the work. Example, in 1857, Ayan mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ating pong napakinggan ang ilang bahagi ng pamamahayag ni Pastor Raylord kahapon ng umaga at tayo inaanyayahan sa isang napakagandang pagpapanukala. At naalala ko nga kapag ang isang bayan ng Diyos ay walang panukala o pangarap sa buhay, ay siya darating sa isang puntong ang kanyang buhay ay mapapahamak. Kaya mahalaga ang pagplaplano, maging sa larangan ng ating pong pananalapi upang masustain ang gawain ng ating pong Panginoon. At yan po ay paulit-ulit natin pong naririnig tuwing umaga at ngayon ay pinaalalahanan naman tayo. At ngayon mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ay mayroong reflection mula sa ating pong balik tanaw na ating pong natunghayan kahapon. Malaya po kayong magpahayag ng inyong pong mga reflection. Hello, Pastor Joey. Yes po, Pastor. Thank you. Yeah, thank you for the lively facilitation of this meeting. God first morning po sa inyong lahat. Si Marvin. Si Marvin ay parang may sasabihin. Yan, Marvin, please. Yeah.
Sir Marvin. Nagbukas ng camera eh. Magandang umaga po. Yeah. Ako naman po ay patuloy din po nagpapasalamat sa mga natututunan sa ating pong mga nightly meetings at pinagtitibay po yung aking kagustuhan na ibigay po ng maluwang kung ano po yung ipinagkatiwala sa akin. Noong pong sinimulan po yung tuturo ng COP, meron akong ginagawang practice po na tuwing Sabado ako may ibibigay na ganito. Iniisip ko po na parang hindi ko kaya yung percentage. Ang titingnan ko po ay hindi ko kaya yung percentage na kahit 10% na tingin ko po yung magiging mahirap para sa akin. Pero nung akin pong tinitingnan, ang aking pong nabibigay monthly, wala po na ako yung naging sa CLC, CLPM, ay 15% po. Kaya po nung aming pinag-uusapan, ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil yung 15% ay walang problema. Wala pong mahirap, walang mabigat na ang dalangin ko po ay sana patuloy pa po kung kakayanin po tumaas pa. Ay nawa po patuloy na makatulong yung mga bagay na aking ibabahagi. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat, Sir Marvin, sa inyong napakagandang reflection. At yan talaga ay personal na commitment o kay pagtatalaga sa Panginoon. At sabi nga, mayroong konting sakripisyo para mabigyan ng kaluguran ng ating pong Panginoon. Ayan, Pastor Jerry, yes. Yes, baka meron pa mga comments. Pakitingnan na lang doon, Pastor. Baka may comments doon sa ating... Okay, so kung mayroon po kayong mga comment, malaya po kayong magsulat at babasa naman ang inyo pong mga reflection. Dito po sa ating pong Zoom meeting, mayroon pong gustong magsalita. Tingnan po natin ang inyo pong mga magagandang reflection na makakapag-inspire naman ng lahat na narito po sa ating pong God First Morning Devotional. Okay? Kung wala, Pastor, ay pwede kong i-project ito isang testimony. Pwede. Sige po, Pastor. Salamat po. Good morning everyone. My name is Lucilene Amplayo Ligaspi at nakatira po ako ngayon dito sa Baan, Butuan City. So gusto ko po lang po i-share sa inyo yung karanasan ko po, paano po ako nakapasok o nag-start sa COP. So way back 2010 until 2017, nag-COP na po ako pero hindi po siya systematic. Kasi may sabat na 2% lang, may sabat na 5%. So ganun, kaya hindi siya systematic. Yeah, just last year 2018, we started our COP 10% and we increased just last 2021 to 20%. So yung mga blessings na tanggap po namin, marami po kasi. So shall we say, hindi ka po exempted sa mga trials sa nag-start ka ng COP. So, no exemption po yun. Kasi yung mga trials po is, andyan po yun kasi. So, just way back 2021, we increased our COP to 20%. So, the blessings, I just want to say, the blessings that we receive na nag-start kami ng 20%. So ako, personally, maraming blessings, not just financial. For me personally, it is a character transformation yung sa akin, yung na-appreciate ko. Kasi meron akong mga characters na masasabi natin na hindi siya kaaya-aya. Pero mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo na sa COP na ginagawa namin is it is more from here. Yes, it is more from here. So we start the COP kasi naintindihan namin ano ang ibig sabihin ng COP, ano ang connection namin sa COP. From COP, we are very much more connected to our Heavenly Father. So gusto ko lang po
i-encourage yung mga hindi pa nakastart ng COP is do not delay. Time is very short, so we must start right now. Kasi sa pag-start natin ng COP, hindi man natin makamtan on the spot yung mga blessings, but in the long run, hindi natin ma-realize na blessings is very abundant. So, yun lang po mga kaibigan ang gusto kong i-share sa inyo. Once again, good morning. Amen. Amen, amen. Amen. Si kapatid na Melvin Bilisano, tataas po ng kamay. Yes, Brother Melvin. God first morning po mga kapatid, Pastor Jerry at sa inyo po, Pastor. Ito sa akin ay, may nagtanong kayo sa akin about COP. Gusto kong i-clarify, baka naman mali yung unawa kung mali na isagot ko. No? So, tinanong niya, what is COP talaga? No? Ang sinagot ko sa kanya, ito ay systematic, regular, proportionate. So, ang ibig sabihin, systematic, dumaan sa sistema na binasbasa ng Panginoon. Halimbawa, ang one offering, yan ay sa sistema na daraan yan. Ang sa church board ay yung 50% ay naka-segregate ng maayos. At yun naman, another 50 ay sa missional. So, yun ang systematic, hindi nilagay sa other church fund or sa other, kung ano pa mga other fund, ano po, yun ang systematic. So, ibig sabihin, yun ang systematic at yung proportional naman, kung 10% ang iyong tithe, equivalent ng 10% din or more. So, yun ang aking pagkaunawa po sa proportional. At doon naman sa regular, yun ay kaya mong ibigay ng regular. Hindi yung pag gusto mo lang, pass muna ngayon pag wala. So, yun ano po. Yun ang isinagot ko. Yun po ba ay tama ang aking paliwanag o pagkakaunawa? Pastor Jerry at kay Pastor po. Ito po ay COP educator na, Brother Marvin. Salamat po. Sana po ay magka-partner pa tayo mahabang panahon, Brother Marvin. Praise the Lord po. Ito, sakto sa sagot ninyo, yan po yung design ng plano. Amen. Salamat po. Amen. Amen po. Okay, maraming salamat po sa inyo pong personal reflections. Si kapatid na Nemil Ranyara, nagtataas po ng kamay. Okay, bigay po natin sa kanya ang panahon. Yes, Brother Nemil Ranyara. Good morning po, Pastor. Isang katanungan lang din po. Yung ginagawa po ba, halimbawa sa amin po mag-asawa ay, nung dati po ba, yung mga ginagawa na one offering nasa envelope ay hindi po ba systematic po ba yun? Yeah, Pastor Jerry. Hindi po. Every ano po talaga sa amin po mag-asawa, bukod po yung automatically systematic na po yung tithes and of tithes po ay nakabukod na po talaga. Since naglaan po kami ng para sa one offering at sa church fund, hindi po kahiwalay. So ibig sabihin yung ginagawa po namin ay hindi pa po systematic po yun. Yun po sagot ni Brother Melvin. Brother Melvin, pwede ba pakisagot mo para sakto po sa ating educator? Sige po, para ma-sample natin yung sagot. Ito po yung sagot talaga. Ito po. Sige po, Brother Melvin, please. Sige po. Dali lang po. Saan ba yung aking video? Anyway, ganito po, sa pagkakaunawa ko at kinonfirm naman nila tama. Ang systematic po ay dadaan sa kung ano ang binasbasa ng Panginoon, which is yung ating one offering plan or tinatawag nating mission offering. At kailangan proportional para matawag nating COP. Dapat ito ay systematic at proportional. Kapag proportional naman, kung 10% ang iyong tithe, 10% din ang iyong one offering, which is kailangan ito ay regular para matawag na COP. And then, kung gusto nyo po ng more or may more, pwede nyo pong ilagay ulit sa missional yung or more. Or, pwede nyo nang ilagay sa church fund kung gusto nyo po. Pero yun, dapat 10 plus 10 ay regular po yun. At proportional palagi. Ano po? So, pwede naman kahit 30 or 40 doon sa missional, wala pong masama. Lalo mabuti dahil makakatulong sa mission around the world. Ano po? Pero siyempre, kung gusto nyo pa rin ng more pa din, more than 40, pwede nyo ilagay sa church fund kung may pangailangan yung church fund nyo. Or sabi ko nga, pwede rin pagtulong sa kapwa. Basta't huwag nyo pababayaan yung 10 plus 10 na missional na COP. Yung or more ay walang limit yan. Ano po, walang limit yung or more. Tama po ba yung pagkakaunawa ko, Pastor Jerry?
Yes, tama po. Yun po. Saan lang ho nakuha nung... Salamat, Brother Melvin. Yun po yung sagot talaga, brother. Yung pong inyong ginagawa na... Nag-level up lang po. Hindi po, systematic na po dati, nag-level up lang. Kasi, kasi ang hindi ko lang po systematic, ibig sabihin, yung dati, binasbasan na rin po, binasbasan na po talaga ng Panginoon yan eh. Kasi yan na po ang laging nakalagay dati sa CLC na one offering, others. Kasi, ngayon, nag-level up lang. Ibig sabihin, parang ano ba? Tama ba? Sabi ng asawa, pinaganda ba? O, sorry po sa to. Opo. Pinaganda nga, tama po. Pinalawak, pina-intensify, pinadiin lang po. Pero dati, systematic na po. Brother Nendel, systematic po ay percentage ang ibig sabihin po nun. Opo. Percentage. Kung nagpe-percentage na po kayo ng inyong offering from your income, katulad po ng tithe, nagaling din po sa income nyo yun, 10% kasi ang Panginoon nagsabi noon. Sa offering po, may option po kayo, pwede hong 10% or more. Okay po. Nakagano na po kayo, percentage na po kayo, tama po yung sabi ninyo, i-level up nyo po ang goal po nyo hanggang 10%. Okay po, salamat po, Pastor. Salamat po. Salamat po, kapatid. Ayan po, talagang very informative po ang ating pong pananambahan. Malaya pong nagmamahagi at malaya din pong nagtatanong para sa ikatututo pa natin sa ating pong mga paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At tayo po ay nasa oras na para sundan ang mga susunod na yugto ng ating pong programa dito lamang po sa Juan, sa God First Morning. Salamat po sa inyo pong mga reflection. Ang ating pong opening prayer, mamaya-maya ipagkakaloob sa atin is Sir Marvin Adap. At ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Nelson Antonio. At siya po mamamahagi sa atin ng ikalawang topic natin sa ating pong Council on Stewardship. Ano? At maya-maya po mga kapatid ay pangungunahan po tayo sa panalangin, United Prayer ni Sister Lolit Siscon sa Adoration and Confession. Si Brother Paz naman, Brother Jonathan ay Thanksgiving and Confession. So, supplication I mean. Yun po yung ating pong magiging United Prayer mamaya. Kaya tayo po ay magpapatuloy na. Happy God First Morning po sa ating pong mga kapatid sa Facebook page live at sa ating pong Zoom meeting. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. Wala naman sa akin. While many were Kahit slain, mawala lahat. the light continued to shine in the darkness,
God was still in close pa control, tayo sa and he began to Panginoon. raise up men like Wycliffe, Huss, Intensify Tyndale, yung Luther, mga kalamidad. Calvin, and Dito ba sa inyo Zwingli to stand for nag-intensify his din? truth. They stood for the O Bible diba, alone, indication yun. faith Na-intensify alone, din and natin yung Christ faith alone. natin sa Diyos. In 1798, in fulfillment anong of Bible ginagawa natin? prophecy in the book of the Roman Church Kasi was minsan, temporarily reduced when pagka General alam Berthier natin nagbibigay removed tayo Pope Pius ng VI from his tithes, throne. parang okay na yun. Consequently, in the decades Diba? that followed, Parang yun na. there arose a Pero great hindi pala. awakening of interest May in hindi the pa prophecies tayo of Daniel, ginagawa. May and dapat many pa were tayong convinced gawin Jesus was soon to na return. magiging close pa United was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal sumasalangit ka, muli po sa umagang ito, kami ay lumalapit, daladala po ang papuri sa salamat sa inyong mga matnubay, pag-iingat. At kami po ay muli ninyong binangon sa araw na ito, taglay po ang buhay at kalakasan. Maraming salamat po na sa araw-araw kami ay patuloy niyong binibigyan ng pag-iisip ng kahalagahan na kayo ang aming unahin. Yan hindi po, Panginoon, aming pinasasalamatan
ang lahat po ng bumangon sa umagang ito upang ibalik po ang pasasalamat sa inyo. Yun din naman po sa mga patuloy niyong binibigyan ng kalakasan sa araw-araw po ay walang pagliban na sumasama sa amin sa pag-aaral at pananalangin. At amin din pong pinasasalamatan ang aming mga kasama sa umagang ito sa unang pagkakataon. Panginoon, alam po namin na kayo ang tumawag, kayo ang gumising, at kayo din po ang aming pinasasampalatayaan na magbibigay ng kaalaman, karunungan, na magpapatibay ng aming pananampalataya sa inyo. At sa aming pong pananampalataya sa inyo, ay alam namin patuloy ding lalago ang aming pakikitulong sa ibang tao. Samahan po kami sa buong umagang ito at maging sa buong araw. At sa aming pong pag-aaralan sa umagang ito ay pagkuhanan namin ng karunungan, liwanag na aming din namang maibabahagi sa ibang tao sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ito ang aming samot hiling, kahiling alkit, ng kapatawaran ng aming pagkakasala at pagkukulang. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Patuloy po kami, Ama, na nagpupuri sa inyo po at nagpapasalamat. Brother Jonathan, di pa. Mamaya pa. Mamaya pa, sir. Okay, thank you po. Who doesn't wish for sunny days? That the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine, but we have times that lead us asking why. But when the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face and sifted by the Father through hands of grace, He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He's always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain.
Nelson. Bigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Nelson Antonio, ang ating pong Stewardship Director. Okay, magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid kay Kristo. God first morning to everyone. So thank you for always joining in support sa atin pong ginagawang programa na nagbibigay walhati sa atin pong mahal na Diyos. Ito po ang atin pong kinagawian, tradisyon na po, ugali na po ng bawat mananampalataya kay Kristo na sa bawat paggising natin sa araw-araw ay ating hanapin ng Diyos, mga kapatid. Ngayong umaga ay atin pong tatalakayin ang isa sa mga mga CP sa aklat po ng Councils on Stewardship. Chapter 2 po tayo. Ang pamagat po nito mga kapatid ay Our Bountiful Benefactor. Ayan, yan po mga kapatid. Kung meron po kayong mga aklat mga kapatid na Council on Stewardship, ito po ay masaya at magandang pagbulay-bulayan sapagkat ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mapagbigay, masagana, ang Diyos na nagbibigay sa atin mga kapatid. Sagana, hindi po madamot ang Diyos. Yan po ay kanya pong likas mga kapatid na nais ng Diyos na makita sa atin yung likas na ito mga kapatid sapagkat yung likas ng pagiging mapagbigay hindi lamang basta mapagbigay mga kapatid kung hindi ito ay ang Diyos ay saganang mapagbigay, mapagpala mga kapatid. Itong chapter na ito ay meron lamang 4 na paragraph mga kapatid. Meron lamang siyang 4 na paragraph. So, unang-una na aking nakita, ang aking reflection sa chapter 2 na ito ng Council on Stewardship ay ang Diyos, ang ating katawan ay nagsasabing ang Diyos ay mapagbigay. Yan mga kapatid. So, our body tells that God is the giver of everything. Ang ating katawan ay nagsasabing may Diyos na lumikha. Bakit? Kasi sabi dito mga kapatid, the power of God is manifested in the beating of the heart, in the action of the lungs, and in the living currents that circulates through the thousands different channels of the body. So yun daw kapangyarihan ng Diyos ay nagpapahayag sa bawat pagtibok ng ating puso sa paggawa ng ating mga lungs, mga organs, mga nagsisirculate sa ating mga katawan. So dito pa lang mga kapatid ay talagang yung kung ang taong nagsasabing siya ay mahirap mga kapatid, hindi po. Kung para bang siya ay nagkukulang, para bang siya ay kinakapos, hindi po. Nasa bawat pagising natin sa umaga, talagang sagana ang Diyos na nagbibigay sa bawat araw. Kung tayo pupunta sa ospital, mga kapatid, may mga taong bago mamatay, nagbabayad ng milyon-milyon, 5 milyon. Meron akong kaibigan na ganon. Isang kapatid na napunta sa isang magandang ospital na bago malagutan ng hiningay nung namatay ang kanyang bill ay umabot ng 5 milyon at sa loob lamang yun ng pananatili ng 3 linggo. Kapag tayo pupunta sa ibang ospital mga kapatid ay talagang yung bawat hangin ay kanilang binabayaran. Sa bawat tibok ng kanilang puso ay talagang binabayaran nila mga kapatid. So, meron naman mga tao nagbebenta ng kanilang organ na kung ibebenta nila ito'y napakamahal mga kapatid. Meron yung mga nagdadialysis, mga kidney. Gusto lang nila mabuhay mga kapatid, nagpapatransplant sila pero ilang panahon lamang silang mabubuhay. So mga kapatid, ang ating katawan ay talagang nagsasabing ang Diyos ay sagana kung magbigay. Tayo mga kapatid ay pinagtiwalaan ng ating Diyos ng buhay na ito. Kaya pahalagahan natin. Ating ingatan ang ating katawan sapagkat ang katawan natin ay nagsasabing ang Diyos ay saganang mapagbigay, mga kapatid. Ulitin ko, sabi ni Mrs. White sa Council of Stewardship,
The power of God is manifested in the beating of the heart. So, sa bawat tibok ng ating puso. Para bang sinasabi niyan mga kapatid, ito'y galing sa Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi ako mabubuhay. And that is very true, mga kapatid. Yan ay totoo. So, sa bawat function ng ating mga organ, mga kapatid, mapagmuni-muni natin. Kaya we should be thankful to the Lord always. Sapagkat ang Diyos ay talagang mapagbigay. Sagana kung magbigay ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ayaw ko na pong pahabain. Pangalawa ay ang ating katawan ay nagsasabing wala tayong pag-aari sa lupang ito. Because Mrs. White tells us in the Counsel of Stewardship, chapter 2, we are indebted to Him for every moment of existence and for all the comforts of life, the powers and abilities that elevate man above the lower creations are endowment of the Creator. So the principle of Christian stewardship based from the beginning that God is the owner of everything. We don't have nothing. Wala tayong pag-aari sa lupang ito. Sabi niya mga kapatid, we are indebted to Him for every moment of existence. Kaya ang sabi mga kapatid, sabi ni Job, lumabas akong wala sa bahay bata ng aking ina at ako'y papanaw na wala din. Wala talaga tayong iiwanan sa lupang ito. Mga kapatid. So, kaya lang mga kapatid, so imagine niyo, pinanganak tayo sa lupa na wala tayong pag-ari. Pero habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito, ibinibigay ng Diyos, ibinubuhos ng Diyos ang lahat ng maraming pagpapala, saganang pagpapala sa atin. Kaya nga mga kapatid, yung ating katawan, nagsasabing wala tayong pag-aari sa lupang ito. Kundi talaga ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Sa bagay, ito naman ay binanggit ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Pilak, ginto, akin, sabi ng ating mahal na Diyos. Lahat ng ating natatanaw ay pag-aari ng mahal na Diyos. Pangatlong reflection ko sa sinabi ni Ms. White na ito, ay lahat ng ating tinatangkilik ay bigay ng mapagmahal na Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa lupang ito, mga kapatid. Ang sabi ng Counsel of Stewardship, He loads us with His benefits. We are indebted to Him for the food we eat, the water we drink, the clothes we wear, the air we breathe. Without His special providence, the air would be filled with pestilence and poison. He is bountiful benefactor and preserver, mga kapatid. Preserver. So yun daw ating dinadamit, yun daw ating mga damit, yun daw ating iniinom, kung ano daw yung bawat hininga, mga kapatid. Sabi dito, without His special providence, mga kapatid. So, sinabi ng banal na kasulatan, God is able to bless you abundantly. Kaya nga ang usapin sa pagiging katiwala ng Panginoon ay ito ay lubusang pagdidepende sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay usapin ng pagtitiwala sa Diyos. Ito ay usapin na talagang ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ito ay usapin na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang sabi niya mga kapatid, His divine power, sabi ng banal na kasulatan, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness.
So, maliwanag mga kapatid ang mga pangako ng mahal na Diyos. If we totally give ourselves to Him, mga kapatid, if we recognize God is the owner of everything, sustainer, owner, creator of everything, mga kapatid. So lahat ng mga mayroon tayo sa lupang ito, hindi natin pwedeng ipagmayabang na akin ito. Hindi, mga kapatid. Kung hindi, ito po ay galing sa Diyos, mga kapatid. Isa pang paragraph ang binanggit ng Council of Stewardship. Sabi niya, the sun, which shines upon the earth, that glorifies all nature, the weird solemn radiance of the moon, the glorifies of the firmament, spangled with brilliant stars, the showers that refresh the lands, and cause vegetation to flourish, the precious things of nature, and all their varied richness and lofty trees, the shrubs, the trees, the plants, the weaving grain, the blue sky, the green earth, the changes of day and night, the renewing seasons, all speak to man his creator's love. Kaya nga ang isa pang reflection ko dito, yung kalikasan ay nagsasabing ang Diyos ay mapagbigay at mapagmahal. Kaya kapag sasabihin natin, di na yata ako mahal ng Diyos, parang napapabayaan ako ng Diyos. Kung ating babasahin, ang reflection ni King David, nung siya'y nakaupo at tumitingin sa langit, ang sabi niya, who made the stars? Sino gumawa ng langit? Mga bituin. Walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya ang sinabi ni Meswet, mga kapatid, yung pagsikat ng araw, yung magandang ibinagkakalob ng liwanag ng buwan, yung ulan, yung mga vegetations, yung blue sky, mga kapatid, green earth, yung the changes of day and night, the renewing of seasons, all speak to man of his creator's love. Kaya nga mga kapatid, yung kalikasan ay nagsasabing ang Diyos ay mapagbigay at mapagmahal. Yan mga kapatid ay likas ng Panginoon. Yung pagiging mapagbigay. He is a bountiful benefactor. Masagana kung magbigay ang Diyos. Pantay-pantay mga kapatid. Ganoon ang pinapahayag ng Diyos sa atin ngayong umaga. Isa pa mga kapatid na aking reflection sa sinabi ni Ms. White sa Council on Stewardship. Ang Diyos ay kagaya ng isang magulang na hindi talaga nakakalimot. Kaya nga mga kapatid, kaya kung tayo ay magko-contemplate, magmumuni-muni sa ating buhay, talagang magtatanong tayo sa ating sarili. Diyos hindi nagkukulang, ang Diyos mapagbigay. Lahat ibinibigay ng Diyos sa pangangailangan natin, hininga, lahat mga kapatid. Masagana ang Diyos magbigay. Luluha tayo. Talagang wala tayong ibang gagawin sana sa buhay na ito kung hindi gayahin ang ugali ng Diyos na maging mapagbigay. Wala tayong gagawin sa lupang ito kung hindi magtiwala lamang sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay mapagkalinga at mapagbigay. Ang sabi ni Mrs. White, mga kapatid, He has linked us to Himself by all these tokens in heaven and in earth. He watches over us with more tenderness than a mother over an afflicted child. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him.
Kaya naalala ko mga kapatid yung sinabi ni Propeta Isaiah sa aklat sa kanyang sinulat. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makakalimot. Ngunit hindi kita malilimutan. Yan mga kapatid ang sinabi ni Propeta Isaiah sa ugali ng ating Panginoon na ang Diyos ay hindi talaga will give. Because our Father in heaven is a bountiful benefactor. Kaya sabi ng aklat ng Job 38 verse 1, sabi niya, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya? Pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidaing sa Diyos at nagsisigala sa kakulangan. Bagay, no, ang ating Panginoong Hesus ay narito sa lupa. Sabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon sa parang. Inilagay ng Panginoon sa pagiging stewardship director. Ito mga kapatid ay lubusang pagdidepende, pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. That God is the source of everything, that God is the creator of everything. We recognize Him that He is the giver, the sustainer, the provider. Kaya mga kapatid, sa ating pong reflection sa umagang ito, yung ating katawan ay nagsasabing ang Diyos ay mapagbigay. Sa bawat tibok ng ating puso, ang Diyos ang may akda nito. Yung ating katawan ay nagsasabing wala talaga tayong pag-aari sa lupang ito. We are indebted to Him for every moment of our existence. Lahat ng mga kapatid, utang natin sa Diyos. Kaya yung may reflection din si King David na lalo ka sabi niya, Lord, how can I repay you? Through all your goodness, sa lahat ng iyong kabutihan. Lord, sabi ni King David, paano kita babayaran, Panginoon? Nothing, mga kapatid. Kung hindi tayo ay magtiwala sa Diyos, ibalik natin yung para sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, talagang ang Diyos ay mapagbigay. Yung ating katawan, nagsasabing ang Diyos mapagbigay. Yung kalikasan, nagsasabing ang Diyos ay mapagbigay. Yung kalikasan, nagsasabing ang Diyos ay mapagkalinga. Kaya nga mga kapatid, yung kalikasan din nagsasabi, ang Diyos hindi nagkukulang. Hindi talaga nagkukulang. Sabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon sa parang. Kaya masarap pa sa akin mga kapatid ang mga payo sa pagiging katiwala na sinulat ng ating propetisa na si Mrs. White. Magmuni-muni, lalo higit yung kanyang salita mga kapatid. Kaya nga sa umagang ito, atin pong pahalagahan yung mga ibinibigay ng mga pagpapala, mga saganang pagpapalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. I-manage natin mabuti sang-ayon sa plano at panukala ng Panginoon. So mga kapatid, ito po ang aking pundalangin, ito po ang aking reflection sa umagang ito. Our bountiful benefactor. Pagpalain po tayo ng mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Nelson. I am blessed. Pastor Joey, I am blessed. I am blessed. Praise the Lord. Yeah. Amen, amen. Salamat, Amen. Pastor Nelson. Okay, so sa pagkakataong ito ay dadako po tayo sa mataimtim na panalangin. At ang ating pong mga kasama sa pananalangin ay una si Sister Lolit. Pangungunahan po niya ang Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, di na tayo sasama sa prayer nila. Meron tayong sariling breakout room, mga kapatid. Tayo mananalangin.
Pero bago yan, ay mag-reflect muna ako ng kaunti sa ating brief or short summary lang naman para makita natin, maidiin yung punto ng lesson. Ano po? So, ang nakita ko dito ay ayan o, ito. So, una, point number 1, yan yung ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Merong kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay na kadalasan din natin daw napapansin. Sabi dito, ano kaya yung hindi natin napapansin? Simula daw sa pagtibok ng ating puso. Yan, pinapatibok ng Panginoon yung ating puso pero hindi natin napapansin. Sa paggalaw ng ating kamay, paa, ayan, ulo, gumagalaw yung ating katawan dahil yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Ano? Pinagalaw niya yan, binigay niya sa atin yan. Na madalas di natin napapansin yung blessing na yan. Ano? So, nga naman, ano? Yan ba'y mapapagalaw natin sa ating sarili lamang na hindi binigay ng Panginoon? Hindi tayo iiral. Sabi sa lesson, hindi tayo iiral kundi dahil sa Panginoon. Ano po? Pangalawa, ang pagkilala sa biyaya ng Diyos sa kalikasan. No? Nais ng lesson na ito na ipakita sa atin. Kilalanin natin ang biyaya ng Panginoon sa kalikasan. Ano po? Ano ibig sabihin nun? Nariyan yung araw. Patuloy na sumisikat. Para saan yan? Para sa mga pananim. Para sa atin, mga tao, kailangan natin ng sunlight. Ano po? Ano pa? Yung hangin ng mga kalikasan, di ba? Patuloy na humihip. Para saan? Sa atin din, mainly. Ano po? Di tayo mabubuhay pag walang hangin. Nariyan ang mga puno na kanyang iniingatan, tumutubo kusa sa bundok kahit hindi mo itanim. Nandiyan ang mga halaman, mga damo na kailangan magamit. So, ang nature, nariyan ang pag-iingat at pag-ibig ng Panginoon sa biyaya na binibigay niya sa pamamagitan ng kalikasan. So, yan, ano po. So, pangatlo, ang maingat na pag-aaruga at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yan, iniingatan tayo at inaaruga ng Panginoong Diyos sa ang ating buhay. Parang isang nanay na nag-iingat sa kanyang sanggol, sabi dito. No? So, pinaghambing dito yung pag-iingat ng nanay sa pagmamahal ng nanay sa isang anak. Ano po? So, ini-invite tayo na magmuni-muni raw tayo sa malalim na pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang malasakit sa ating buhay na nagbibigay ng aliw at naglalagay sa ating tiwala sa kanyang proteksyon at gabay. So, huwag tayong magduda. Oo naman, hindi naman mawawala na may pinagdaraan ng problema pagsubok sa buhay. Pero huwag nating tingnan yung problema, mga kapatid. Ini-invite tayo na tingnan natin ay yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, sa ating sarili, na ibinigay sa atin ang ating mga pangailangan dahil mahal niya tayo. Ano po? Dahil mahal niya tayo. Minsan nangyayari talaga yung ganyan. May dumarating na pagsubok sa buhay. Bakit? Para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at makilala natin siya ng lubusan. Tandaan, mga kapatid, ano po? Ang Panginoon ay nangako at yan ay hindi mapapako. Ano po? Yan ay hindi mapapako. So, ayan, magandang lesson sa umaga nito. Ang title niyan ay, balikan natin yung title. Our Bountiful Benefactor. Ang dami nating mga benefactor, mga ating pagpapala. Bountiful, napakarami yan. Sa pagsama po ang aming pag-invite ngayon sa Voice sa ating sa Leonardo sa Voice of Youth. Thanks po. Sige po. Binigay na at ginayak lahat ng needs natin. Kailangan lang natin itong ingatan at gamitin sa tama. Yes naman, ano? Ay, tulad niyan yung kalikasan. Hindi natin naiingatan, hindi natin nagagamit ng tama, ano po? Nandiyan na nga yung ating malinis na tubig, tatapunan naman ng basura. O, diba? Nandiyan na nga yung so sabi nga ay kung paano natin iingatan yung kalikasan, dapat ganun din natin ingatan yung ating sarili. Kaso ang kabaligtaran na nangyayari, hindi natin iingatan yung kalikasan, pinuputol yung mga puno para kumita sila ng pera. So ayan, makalat sa paligid, ayan, marumi ang tubig. Ganoon din yung ginagawa sa katawan. Hindi natin naiingatan yung ating katawan. Pinupuyat natin yung ating sarili. Diba? Kumakain tayo ng marami, sapat sa ating pangailangan.
ano pa, marami pa mga pag-abuso sa sarili natin ginagawa. So yan, yan ang nangyayari. Kaya dapat talaga makita natin ang pag-ibig ng Panginoon para ma-correct natin yung mga pagkakamali na nakaraan. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Palaging may pag-asa habang namumulat pa ang mata. May pag-asa. May pagkakataong pa magbago po ating kilalanin ng Panginoon na bilang isang mapagbigay ng biyaya at pagpapala sa atin, at ating ibalik naman din ang karapat-dapat ng pagpapala na ito sa Kanya po. Salamat sa Panginoon. Magaling na po si Angela, si Sister Helen Alambrad ay pasama sa prayer, at yung anak ko si Jovan, si John Mark. Sige po, Sister Emelinda. At sa ating isama ang ating mga iba pang mga prayers sa mga ating prayer list. Po tayo magmanalangin, mga kapatid. Let's pray po. Samahan niyo po ako at kasama natin ang Panginoon sa umaga nito. Merong 12 nandyan ngayon sa live, saka nakikita ko, pero hindi ko alam kung meron sa background. Pero anyway, let's pray po. Ang Panginoon ay kasama natin. Huwag tayong magduda sa ating buhay, sa ating pananalangin. Kasama natin siya po. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, salamat po at kami muli ninyong ginising at binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong pag-asa. Salamat sa inyong abundant blessing na inyong ibinigay sa amin na kuminsan hindi namin namamalayan. Salamat sa ibinigay niyong pagkakataon na kami mabuhay dito sa mundong ito. Salamat sa mga kalikasan na inyong binibigyan ng patuloy na inaalagaan para sa amin, para sa aming kapakinabangan. Salamat po sa mga pangunawa sa araw-araw na kayo lahat ang nagbigay ng lahat ng mga narito sa amin na aming nagagamit, aming resources, ang aming kalusugan, ang aming pananalapi, ang aming hanap buhay, ang aming mga mahal sa buhay ay nanggaling lahat po sa inyo. O sa kadakilan Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sapagkat una, hindi namin naiingatan ang kalikasan na inyong ginawa para sa amin. Gayun din, di namin naiingatan na aming mga sariling pangatawan. Hindi namin na pahahalagahan ang inyong kabutihan paminsan-minsan sapagkat kami nakapokus dito sa sanlibutan. Minsan nakapokus pa kami sa aming problema kaysa po sa inyong pagmamahal. Patawaran niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang aming panalangin sa umaga na ito ay karunungan na nagmumula po sa inyo, na ang aming unahing hanapin ay iyong katwiran, ay iyong kabutihan sa amin, upang aming hindi isipin at hindi mag-worry sa mga problema sa aming buhay, at makapokus kami sa pag-connect po sa inyo sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay, at kahit kami po ay inyong pangunahan sa aming paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. O dakilan Diyos, salamat at nariyan kayo para kami palalahanan sapagkat kami mga makakalimutin. Salamat na nariyan kayo para kami gisingin sa aming pagkakatulog. Salamat sa mga blessings sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito kami pa rin ay makasalanan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At magpapatuloy na aming panalangin, aming dinadalangin ng San Leonardo Church sa kanilang pag-i-invite, sa kanilang nasasakupan sa pangaral na gagawin sa kasama ang Voice of Youth team. Nawa patuloy nyo silang samahan sa kanilang paggawain ito sa buong linggong gawain. Maigsi man ito, ngunit ito'y gawin yung pagpapala para sa kanila, hindi lamang sa mga ma-invite nila, hindi naman maging revival sa mga members, na kung saan ito rin naman ay para sa kanilang lahat at para sa amin. Dalangin din po namin ang pasalamat at magaling na si Angela, at patuloy namin sinasama sa panalangin si Helen, at napatuloy pa rin napapagaling, at kayo din ang anak ni Sister Emelinda na si Jovan at si John Mark, malayo sa kanya, at patuloy ng Holy Spirit ang may po sa kanila. Dalangin din po namin na si Ate Janice na patuloy na palakasin ang kanyang pangatawan, ano man ang kanyang
kalagayan sa kalusugan sa mga sandali na ito. Siya man ay magaling na, siya po ay patuloy niyang pagalingin at palakasin ang kanyang resistensya. Hindi lamang ang kanilang kalusugan, gayon din ang kanilang physical at ang spiritual na pamumuhay. Patuloy niyang palakasin ang kanilang pananampalataya. Amin din sinasama sa panalangin sina Sister Teresita Dairet Reyes. Siya po ay patuloy ninyong bigyan ng karunungan sa bawat sandali na kanyang patuloy na lubos na malaman kung paano siyang mabilis nagagaling sa tulong po ninyo. Salamat po sa mga kaalaman na binibigay niyo sa kanya at patuloy namin siyang sinasama sa panalangin sa kanyang matagumpay na pagpapagaling. Kasama po kayo ay may bahagi niya sa iba ang inyong mga blessings. Salamat po sa kaunawaan na binibigay niyo sa kanya at salamat po sa pag-asa na inyong binibigay sa kanya at sa aming lahat. Dalangin din po namin iba pang may mga prayer request, ang mga gagawing pangaral sa Bulak, sa General Tinio, gayon din dito sa Gapan, ay hindi lamang ang aming invites ang makinabang, lalong higit ang mga kapatiran ay ma-revive at patuloy na maging matatag sa pananampalataya. Amin din panalangin ng iba pang mga may prayer request na aming mga nasasakupan dito sa aming distrito, dito sa aming live. Ang mother ni Ma'am Karen ay patuloy niyong pagalingin sa kanyang karamdaman. Si Tatay Divino Alabanza, Sister Vicky Jimenez, si Ma'am Hazel na patuloy na nabibigatan sa buhay, si Ma'am Melba Tabios Jenson, gayon din si Sister Irian May Melihor, at si Sister Sinaida Manarang, Sister Teresita Reyes, kayong kanyang dalawang anak at mga apo ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Anna Rosbel Hermino, Sister Adele, Tatay Noel Alpindo, Tatay Aming Paklib, patuloy na pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Gayon din ang lahat ng may mga nagpapagaling, nagpapalakas, recovery, ang iba ay patuloy namin kasama sa panalangin. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jean, Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez, si Marilita Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, sila po ay may mga karamdaman at papalakas at recovery. Hipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay sa araw-araw. Bigyan sila ng karunungan para sa kanilang buhay, kayong kanilang maranasang kasama at kanilang makakalimutan ang kanilang problema. O dakilan Diyos, sa amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, na patuloy niyo kaming pagpalain sa maghapon na ito. Ilayo niyo kami sa anumang kapahamakan. Pagpalain ang aming mga munting hanap buhay. Pagpalain ang aming mga puso na maging mapagbigay. Sama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Evelyn Sabat, ang sambahayan ni na Daddy Pogi, ang sambahayan ni na Sister Emelinda Makalalag, gayon din ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan ni Ate Revi, kasama na yung kanyang buong iglesia na kapatiran doon sa Leonardo, ang sambahayan ni Sister Emilma Montojo, gayon din ang sambahayan ni Nanay Nerissa, Tatay Rudy Rico Hermoso, ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan din ni Sister Shirley Jacinto, ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, Sister Nympha Rivera, Sister Vicky Jimenez, ang sambahayan din ni Sister Sweetie Burgos, at sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Belinda Salvania. O dakilang Diyos, sama din namin ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, sama na ang kanilang mga teachers doon sa guys, ang kanilang mga estudyante, at higit sa lahat ang kapatiran ng aming iglesia sa aming nasasakupan. O dakilang Diyos, kayo po ang manguna sa aming buhay, sapagkat kung kami ang manguna sa aming buhay, siguradong kami mahuhulog sa mga bitag ng kaaway. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat sa mga
prayer warriors na sumama sa panalangin. Salamat sa Panginoon. Kasama rin natin siya sa prayer. Lagi siyang kasama. Kapag tayo nagtipon-tipon, magkakasama, nasa gitna natin si Jesus. Praise the Lord mga kapatid sa mga ganito. At good morning sa lahat na nandiyan sa live, sa patuloy na natili. At tandaan natin, napakaraming blessing ng Panginoon. Yung iba din natin na mamalayan. At pasalamatan natin yan. At ibalik ang ating pasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagtatapat, sa pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat ay sundin ang Kanyang kalooban. Yan, Salamat din po, Nanay Nerissa. God bless you po and your family din po. At ngayon ay araw ng linggo, family day. Enjoy lamang. Bawasan ng ang ganda ng kahapon. At sa totoo lang, na-bless kami, buong pamilya namin. Alam ko, kayo rin lahat na natili doon sa fellowship. Praise the Lord. At mayroon tayong isang magandang, parang short revival na rin yan. Tayo nagising sa ating buhay bilang isang pamilya. Napakaganda. Si Pastor Nick talaga, lively talaga yan. Speaker, talagang makikinig ka talaga at matututo sa kanya. Patawa-tawa lang yan, pero matututo ka talaga sa kanyang mga sinasabi. Minsan masakit pag tinamaan tayo. Pero dapat tayo magbago at manalangin. God bless po sa ating lahat mga kapatid. 5:53 ng umaga. Ingat po ang lahat sa maghapon ito. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have